So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ng ating pambato na si Charlie Suarez kalaban si Emmanuel Navarrete, kung saan mga idol, round 1 pa lang ng laban, wasak na kaagad ang ilong ng ating pambato na si Suarez. Sanhi na malalakas na kamao ni Navarrete, pasok talaga mga idol ang kanyang suntok sa muka ni Suarez. At ang problema dito mga idol, bawat makakatama si Suarez, pinapagpag lamang ng Meksikano, pero kudos pa rin mga idol sa ating pambato dahil kahit lugi sa suntukan, lumalaban pa rin mga idol. Iba talaga basta Pinoy at Meksikano ang lumalaban, ubusan talaga ng lakas. Pero pagdating naman ng round 6 mga idol, nakatama ng Hail Mary na suntok itong si Suarez. Biyak talagang kilay ng Meksikano, kung saan ito na rin ang dahilan mga idol para ihinto ng referee ang laban sa round 8. Pero hindi natin in-expect mga idol na ni-roll out ito na headbutt imbis na punch landed. Tila naluto yata mga idol ang ating pambato na si Suarez. Kitang-kita naman mga idol na left hook ang tumama sa kilay ni Navarrete. Samantala tila lumalabo nga po mga idol, nasundin pa ng Team Inoue ang kanilang fight plan ngayong taong 2025 kung saan sa original na plano nila, lalabanan ni Inoue si Akhmadalib sa September, isusunod daw nito si Nekbol sa December, at sa April 2026 naman si Junto Nakatani. Pero nanganganib na nga ito mga idol na hindi matuloy dahil mismo ang Japanese Monster na Uya Inoue na ang nagsabi mga idol na hanggat kaya pa daw nito tumimbang ng 122 pounds, mananatili daw muna siya sa dibisyon. Nagsimula na sabihin ito mga idol ni Inoue matapos na naging laban ito kontra kay Ramon Cardenas, kung saan ang sama talaga ng pagka-knockdown ni Inoue mga idol sa lona. Nabanatan talaga siya ng husto ni Cardenas. Kitang-kita naman talaga sa bakbakan mga idol nang biglang napagod si Inoue sa kalagitnaan ng laban at syanta ng mga experts mga boss. Ito daw ang dahilan kapag lumalaban ka sa bakbakan kontra sa mga natural na malalaking kalaban. Kaya marami talagang nag-expect mga idol na iwas daw muna ang Team Inoue sa laban nito sa 126 champion na si Nick Malibogbol para sa laban nito sa December. Masyadong too much daw kasi mga idol para kay Inoue ang timbang na 126 pounds. Lalo pa ang kalaban nito na si Nekbol na malaturo ang galawan sa ibabaw ng lona. Walang humpay kakaararo sa'yo sa bakbakan. Hindi titigil hanggat hindi ka maubusan at kapusin ng hininga sa gitna ng ring. Sabi pa nga mga idol ng dating nakalaban ng ating Filipino Flash Nonito Donaire Jr. na si Carl Frampton, kapag naganap daw ang sagupaan ni Inoue at Nekbol sa featherweight, brutalan daw mga idol. Dadalhin ni Nekbol si Inoue sa Imperno. Wala daw kasi extra na tibay at lakas si Inoue sa non-stop na aggression ni Nekbol sa bakbakan. Pinapatiklop nga daw nito mga idol ang malalaking tao sa kanyang dibisyon. Kasama na dyan mga idol ang boxer na unang nakatalo kay Mark Magsayo na si Ray Vargas. Si Inoue pa kaya na pangbantamweight lamang ang laki. Well, sa ngayon tayo mga idol sa ganitong senaryo, posibleng madurog talaga si Inoue kay Nekbol. Pero bago mangyari ang lahat ng yan mga idol, ginagarantiyan natin na wawasakin din muna ni Inoue ang mukha ni Nekbol sa bakbakan nila. Pero gayon pa man mga idol, hintayin pa rin natin kung matutuloy ang laban ng dalawang fighters sa December.